Matapos ang mahabang pag-isip, napagpasyahan ni Jiang Yi na harapin ng direkta ang investigation team at subukang gamitin ang sitwasyon sa kanyang kalamangan. Bago umalis, nais muna niyang makipag-usap sa mga tao sa silungan ng sandali. Habang tumatayo si Jiang Yi, narinig niya ang mababang ungol ng kanyang pusa, si Huahua, na nagpapakita ng pag-aalala para sa kanyang amo. Gusto ng pusa na samahan si Jiang Yi sa kanyang paglalakbay. Napansin nito ni Xu Chongli na agad nagtanong kung saan pupunta si Jiang Yi dahil kababawi lang nito mula sa 2 araw na pagkakatulog. Hindi naman itinago ni Jiang Yi ang kanyang pagpunta sa Qingpu Base. Ipinaalam niya na magpapalit lang siya ng damit at makikipagkita sa mga investigador upang pag-usapan ang ilang bagay. Nang marinig ito, tumayo si Liang Yu mula sa kanyang upuan at nagtanong kung maaari siyang sumama. Maging si Uncle Wu at Su Chongli ay nagpahayag ng kagustuhan na sumama rin. Ngunit tinanggihan ni Jiang Yi ang kanilang mga alok, alam niyang kailangan pa ng pahinga ng kanyang grupo. Ipinaliwanag niya na simpleng pag-uusap lang ito kay Baili Changqing sa Qingpu Base. Samantala, sa loob ng sasakyan, kinausap ni Jiang Yi ang dalawa niyang alyado, sina Xingqian at Baili Changqing. Mabilis na sumagot si Xingqian at tila sabik na sabik, halos masyadong sabik, na tulungan si Jiang Yi na hindi naman ikinagulat ni Jiang Yi. Ngayon, tila si Jiang Yi na ang nagmamay-ari ng Tianhai City. Nawalan na ng kontrol ang 5 malalaking puwersa, nasira ang snow worship, at gumuho ang lakas ng 3 pangunahing base. Dahil sa kanyang bagong kapangyarihan, naging walang kapantay na pinuno si Jiang Yi sa Tianhai City. Maging si Baili Changqing, na karaniwang hindi malapit kay Jiang Yi, ay nakipag-usap ng magiliw na tila nagpapahiwatig ng posibilidad na magtulungan sila sa hinaharap. Sa huli, kailangan mo ring bumisita sa Blizzard City. Sabi ni Baili Changqing na may ngiti. Ngayon na wala na ang aming kapitan, kailangan namin ng bagong membro. Nakinig si Jiang Yi pero ngumiti ng malamig. Kung patay na ang kapitan nyo, hindi ba dapat maghanap na lang kayo ng bago, sagot niya. Sa kabilang linya, bahagyang nagbago ang ngiti ni Baili Changqing, pero tinangka pa rin niyang patawanin ang sarili ng kaunting tawa. Sige, pag-usapan na lang natin yan pagdating mo rito. Okay, magkita na lang tayo, malamig na sabi ni Jiang Yi bago ibaba ang tawag. Pagkatapos ng tawag, seryoso na ang mukha ni Baili Changqing. Ang pagkamatay ni Bian Jianwu ay labis na nagpahina sa kanilang grupo. Umaasa siyang maaaring sumali si Jiang Yi para punan ang naiwang puwang. Pagkatapos ng lahat, matalino si Jiang Yi at napatunayan na ang kanyang lakas sa labanan sa Tianhai City. Bukod pa rito, dahil sa kapangyarihang nakuha mula kay Yuan Kongya, makakatulong ito sa pagpapanatili ng kanilang elite status. Sa Blizzard City, nakabatay sa kontribusyon ang lahat. Ang tanging paraan para mapanatili ng mga miyembro ng team ang kanilang kabuhayan ay sa pamamagitan ng pagiging elite. Pero sa paraan ng pagsasalita ni Jiang Yi, malinaw na wala siyang intensyon na maging pangalawa lang. Kung sasali siya sa grupo, gusto niyang maging kapitan. At iyon ang nagpapaligalig kay Baili Changqing. Isang baguhan na gustong agad maging pinuno. Malamang magdudulot ito ng gulo. Si Baili Changqing mismo ang susunod sa posisyon ng kapitan matapos ang pagkamatay ni Bian Jianwu. Ang taong ito may matinding ambisyon, bulong niya sa sarili. Pero paano nga ba nila mapupunan ang pagkawala ni Bian Jianwu kung wala si Jiang Yi? Si Bian Jianwu, bilang isang captain level na mandirigma at isa sa pinakamalakas sa Blizzard City, ay mahirap hanapan ng kapalit. Naiinis, tinipon ni Baili Changqing ang grupo sa isang silid. Si Wudi, na nagpapahinga, ay mukhang mas maayos na, bagamat tuluyan ng naging kulay pilak ang kanyang buhok. Ang ibang miyembro ng team ay nagpapagaling pa rin mula sa mga sugat na natamo sa labanan laban kay Yuan Kongya. Nakita ni Meng Siyu ang seryosong ekspresyon ni Baili Changqing at nagtanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag niya ang sinabi ni Jiang Yi. Kinausap ako ni Jiang Yi at sinabing pupunta siya rito. Pero tila binanggit niya na kung gusto nating sumali siya sa ating investigation team, gusto niyang maging kapitan. Ibinahagi ito ni Baili Changqing, napansin ang magkahalong reaksyon ng grupo. Ang iba ay nagalit, tinawag na labis ang ambisyon ni Jiang Yi. Sino ba siya para mag-demand, sigaw ni Wudi. Bakit ang isang baguhan ay agad makakakuha ng posisyon ng kapitan? Ibinuka ni Baili Changqing ang mga kamay, sinusubukang pakalmahin si Wudi, at ipinahayag na, sa kanyang pananaw, malinaw na nais ni Jiang Yi na umangat sa ranggo. Bukod pa rito, si Jiang Yi ang pinakamalaking nag-ambag sa kamakailang operasyon sa Tianhai City. Walang duda sa kanyang lakas, pero kulang siya ng koordinasyon sa kanilang grupo.
Ang pagiging kapitan ay nangangailangan ng higit pa sa lakas. Hindi pa rin matanggap ito ni Woody at sumigaw, "Sino ba si Jiangyi?" Kahit pa gusto niyang sumali, ano ang karapatan ng isang baguhan na mag-demand ng pagiging kapitan agad? Kapag siya ang naging kapitan, aalis ako. Nakapulupot ang mga braso ni Kung Sheng, nakakunot ang noo. Talaga bang ganoon ang sinabi niya? Sobrang kayabangan naman nun, sambit niya. Sumang-ayon si Chi Guanming, kung sino man ang dapat maging kapitan, ikaw yon, Uncle Bailey. Malakas si Jiangyi, pero kailangan niyang sumunod sa mga patakaran. Tahimik si Ye Jikang, habang si Meng Xiu naman ay tahimik na nanood ng talakayan ng walang sinasabi. Alam ng lahat na gusto ni Bailey Changqing ang posisyon ng kapitan, at wala naman silang masyadong pagtutol dito. Palagi naman siyang kinikilalang vice captain ng grupo, iginagalang dahil sa kanyang kakayahan at karakter. Pero alam din nila na kailangan nila ang lakas ni Jiangyi para mapunan ang kanilang mga kawalan. Nagbigay ng maliit na ngiti si Bailey Changqing at sinubukang pagaanin ang tensyon. Tignan niyo, ang magiging kapitan ay nakasalalay sa desisyon ng mas nakakataas. Hindi mahalaga kung ako ba ang magiging kapitan o hindi, ang mahalaga ay ang mas magandang kinabukasan para sa team. May makahulugang ngiti si Bailey Changqing nang sabihin, si Jiangyi ay pupunta rito para makipag-usap sa atin. Sa tingin ko, dapat muna nating tignan kung ano ang magiging asal niya. Pakinggan natin siya at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Dumating si Jiangyi sa Qingpu Base at mainit siyang sinalubong ni Xingqian. Kasama nito ang dose-dose ng tao para batiin si Jiangyi. Kasama na ang kanyang mapagkakatiwalaang asong may mahiwagang kakayahan, si Lely, at ang kanyang ampon na anak. Bahagyang tumaas ang kilay ni Jiangyi sa malaking pagsalubong at nagbiro ito ng may ngiti, "Wow, ganitong kalaking pagsalubong para sa akin. Nakakahiya naman." Saglit na natigilan si Xingqian, at napagtanto niyang nag-ingat pa rin si Jiangyi. Kinamot niya ang likod ng ulo at tumawa, "Pagkalipas ng maraming taon, maingat ka pa rin talaga. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko kayang gumawa ng anuman laban sa'yo." Lumapit siya ng kaunti at kumindat, "Pagkatapos ng lahat, sa lakas mo ngayon, siguro ka-level ka na ni Yuan Kongya, di ba?" Alam ng lahat sa Tianhai City na natalo ni Jiangyi si Yuan Kongya, at inakala nilang inabsorb niya ang kapangyarihan nito. Para sa kanila, ibig sabihin nito'y kasing lakas na ni Jiangyi ang dating kalaban. Bumuntong hininga si Jiangyi, nakabulsa ang mga kamay, at sumagot, "Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Ang laban na yun pero hayaan mo na. Puntahan na muna natin ang investigation team." Noong nakaraan, hindi alintana ni Jiangyi kung iniisip ng mga tao na siya ay napakalakas. Pero ngayon, kailangan niyang mag-ingat. Ayaw niyang makita siya ng rehiyon ng Jiangnan bilang isang malaking banta. Pero alam niyang anuman ang sabihin niya, maaaring hindi pa rin lubos na paniwalaan ito ni Xingqian. Kaya't iniwan niya ang usapan, hayaan na lamang na mag-isip si Xingqian. Sa ngayon, ang priority ni Jiangyi ay makausap ang investigation team. Tumango si Xingqian at sinabing, "Sige, sundan mo ako." Umatras siya ng kaunti, pinauna si Jiangyi sa daan, ngunit nanatiling malapit habang naglalakad sila. Habang naglalakad, nagsimulang magkwento si Xingqian. Grabe yung huling labanan. Si Wei Dinghai hindi na nakaligtas, at mahigit 70% ng mga mutants natin ay nasugatan o napatay. Maging ang investigation team ay matinding tinamaan. Dagdag pa niya, sabay ngiti, "Matagal na tayong magkaibigan, ikaw na ang boss ng Tianhai City ngayon. Huwag mo kaming kalimutan ha." Mahinang natawa si Jiangyi. Hindi siya interesado sa pagbuo ng malaking puwersa. Mas maraming tao, mas maraming responsibilidad, at mas maraming problema. Gusto niya ang kasalukuyang sitwasyon, simple at kontrolado. Habang naglalakad sila, panay ang kwento ni Xingqian. Karamihan dito ay alam na ni Jiangyi, at maingat si Xingqian na huwag magbulalas ng mga sikreto ng investigation team. Kaya't wala masyadong bagong impormasyon na nakuha si Jiangyi. Hindi nagtagal, narating nila ang lugar ng recovery ng investigation team. Isang underground shelter na may dekalidad na pasilidad, hindi kasing gara ng villa ni Jiangyi, ngunit ito na ang pinakamaganda sa Qingpu Base. Pagdating nila sa pintuan, alam ni Xingqian na oras na para umalis, kaya tahimik itong umalis. Ang pagdating ni Jiangyi ay agad na nagbago ng atmosfera sa loob. Ang 6 na miyembro ng investigation team ay mukhang tensyonado. Ang ilan ay tumingin sa kanya ng may kuryosidad, habang ang iba, tulad ni Woody, ay nakatingin ng masama. Si Woody, na hindi talaga nagustuhan si Jiangyi, ang unang nagsalita.
Anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang may halong galit. Napansin ni Jiang Yi na ang buhok ni Woody ay maputi na ngayon, senyales ng pagod mula sa huling labanan. Kahit na sinusubukan ni Woody na magmukhang matapang, hindi na siya kasing agresibo tulad ng dati. Noong una, hindi maintindihan ni Jiang Yi kung bakit may galit si Woody sa kanya. Siguro naiinggit ito. Natawa si Jiang Yi nang bahagya sa isiping iyon. Ngunit imbes na ipakita ito, bahagya lang itinaas ni Jiang Yi ang kanyang kilay at sinabing casual, tapos na ang laban. Hindi ba pwedeng tingnan ko ang mga nasugatan? Baka sa hinaharap kailangan nating magtulungan. Kung hindi ako magpakita, baka isipin ng mga tao na wala akong pakialam sa mga kasama ko. Ang komentong iyon ay nagpagulat sa buong team. Para bang tinatrato na ni Jiang Yi ang sarili bilang pinuno nila. Bagamat bukas ang ilan sa grupo na sumali siya, hindi nila gusto ang pagiging bossy niya, kahit pa malakas siya. Nag-init ang ulo ni Woody at itinuro si Jiang Yi, sabay sigaw, ano ng karapatan mong pumasok dito at basta sumali sa team namin? Sa tingin mo ba kwalipikado ka? Tiningnan siya ni Jiang Yi ng kalmado, hindi mabasa ang ekspresyon, pero may kumpiyansang baka sa kanyang mga mata. Natalo ko si Yuan Kongya. Sa tingin mo ba di ako kwalipikado? Natahimik si Woody, hindi makasagot sa diretsong tugon ni Jiang Yi. Noong hinarap nila si Yuan Kongya, halos hindi sila nakaligtas. Si Woody mismo ay muntik nang mamatay. Kung hindi dahil kay Jiang Yi, lahat sila'y patay na sana. Alam ng lahat sa loob ng team na may utang na loob sila kay Jiang Yi, pero si Woody ay hindi kayang aminin iyon ng malakas. Lumingon ito palayo, tahimik na nagingit-ngit. Nakita ito ni Jiang Yi at bahagyang lumapad ang kanyang ngiti. Nilibot niya ng tingin ang buong silid, saka nagsabi, pagbalik nyo, siguraduhin niyong magsumite ng buong ulat tungkol sa Tianhai City sa mga pinuno ng Jiangnan Region. Kailangan nilang malaman ang nagawa ko rito. Nagseryoso ang mukha niya at dagdag pa, lubos akong nalulungkot sa pagkamatay ni Kapitan Bian Jianwu. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, magiging karangalan ko ang ipagpatuloy ang kanyang misyon, ang protektahan ang lupaing ito at magdala ng kapayapaan sa mga tao ng Jiangnan Region. Ang dramatikong tono ni Jiang Yi ay nagpangiti ng pilit sa ilan sa mga miyembro ng team, at ang iba ay napailing pa. Parang politiko ang dating ng mga salita niya, malayo sa dating maingat na mandirigma na nakilala nila noon. Iba ang pagkatao niya noong una silang dumating sa Tianhai City, noon, siya'y mapagkumbaba at maingat. Napaubo ng lalamunan si Baili Changqing, pilit tinatago ang kanyang pagkainis. Pero umiti pa rin ito at sinabing, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin naming makikilala ang mga kontribusyon mo. Pero, syempre, ang desisyon na sumali ka sa team ay nasa mga nakatataas. Nagkibit balikat si Jiang Yi at mumiti, formalidad lang yan. Alam mo naman kung paano ang sistema, di ba? Niyakap niya si Baili Changqing sa balikat. Tara, Baili, mag-usap tayo ng pribado. May mga bagay na mas mabuting sa pagitan na lang ng mga leaders. Habang nagsasalita, tinignan niya saglit ang iba pang miyembro ng team sa silid, na parang pinapaalala sa kanila kung saan sila lulugar. Ang ilan sa kanila ay nakuyom ang kamao sa galit, at kung hindi lang malakas si Jiang Yi, maaaring hinarap na siya ng mga ito at itinumba doon mismo. Naunawaan ni Baili Changqing ang gusto ni Jiang Yi, at napag-isipang mas mabuti nang malaman kung saang estado ang dating kaibigan. Kaya tumango ito, pilit na umiti muli. Sige, kung gusto mong mag-usap, nakikinig ako. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.